Okay, so dito, different parts of multimeter and their function yung ating pag-uusapan. Okay, bago ako magsimula, banggitin ko lang ilang terminology na maririnig niyo habang dinidiscuss ko po yung multimeter. Una, yung salitang ohms. Ngayon po ay ginagamit para masukat yung resistance ng component. Ang word na resistance ay yung parang pumipigil o bumabawas dun sa pagdaloy ng electric charge. So yun po yung ohms. Yung volts naman ay maririnig natin yan. Ito yung unit para ma-measure natin yung puwersa o pressure o electromotive force na tumutulak dun sa ating electric charge. Pagkatapos yung ampere, yung A, yun naman po yung measure to measure yung pagdaloy ng electric charge. May makikita rin kayo ng DCB, ibig sabihin nun ay direct current voltage or volts, ACB, alternating current volts, tsaka pag may nakita kayong K dun sa tester, yan po ay kilo. Pag mayroon kayo nakitang MA, yun po ay milliampere. Pag may nakita kayong ganyan, yan yung pag ganyang kala nyo U, pero yan po ay microampere. Okay. Pagpasensya nyo na itong aking lumang tester na ating gagamitin ngayon. From the word multi-tester or multimeter, multi, ibig sabihin marami. Ibig sabihin, marami siyang nasusukat. Dito sa pag-aaralan natin ay ang pagsukat ng ohms o resistance, pagsukat ng voltage, ito man ay DC or AC, tsaka yung pagsukat sa current. Okay, simulan natin yung pag-identify ng mga parts ng ating multimeter. Now, unahin natin, ikabit tong tinatawag nating probe. May makikita po kayong red. Ito po ay positive probe. Tapos ito ay nilalagay po dito sa terminal niya na positive or yung P. Nalagay ko na. Yung black naman po, ibig sabihin nito ay negative probe. At ilalagay po natin dito sa letter N. Yan. Yan. So, yung dalawang ito, pinaglagyan nung negative probe tsaka positive probe. Ang tawag po natin dyan ay port or terminal. Negative terminal, positive terminal. Negative port, positive port. Okay? Sunod, ang pag-usapan natin tong scale. Makikita nyo po dito, yung mga guhit-guhit na yan, yung mga number na yan, scale po ang tawag dyan. Kumbaga parang sa isang ordinaryong timbangan, diba, malalaman kung ano yung timbang o kung gaano kabigat yung isang bagay, ganun din po sa ating tester. Ito po ay pagsukat kung ilan yung amount ng resistance, amount ng voltage, o kaya nung current. So dito tayo magbabase sa scale. Next, yung tinatawag nating needle pointer. Ito po yun. Parang karayom. Gagalaw po yan. No? Sample pa. So, ito yung needle point. Kung saan siya huminto, kung saan huminto yung needle, yun yung measurement niya. Diba? Resistance, voltage, or current. Okay? So, ito yung needle. Next, pag-usapan natin yung tinatawag na adjustment screw. Ito po yun. Tawag po dyan ay adjustment screw. So, para saan po ba yan? Bueno, kung titingnan nyo po dito, dapat po yung pointer ay nakaturo o nakatapat dun sa zero. Halimbawa, may mga pagkakataon po kasi na gamit ako ng flat screw driver. Yan. Hindi po nakadikit to yung aking probe. Yan. Papansin nyo po na yung needle
wala po siya dun sa 0, ibig sabihin, hindi natin makukuha yung exact amount ng voltage o ng current. Dapat po yung needle ay nakapwesto dun sa 0. Okay? So, try ko pong ipwesto gamit ang flat screwdriver. So, bago tayo magsukat, yan, dapat siguraduhin natin yung needle ay nasa sa 0. Okay? So, ang tawag ko din natin dito ay adjustment screw. Next, yung 0 ohms adjust knob. Okay? Ito po yun. Paano po ba ginagamit ito? Pag resistance po yung sinusukat natin, importante po na yung needle nandun po sa dulo yung 0. Ang resistance po, dito tayo titingin sa taas eh. Ang 0 niya po ay ito. Dapat po yung needle, pag pinagdikit natin tong dalawang probe, pupunta po dun sa 0. Yan, pansin nyo, nakadikit na po siya, pero hindi po umabot. I-adjust ko po. Kaya lang todo na eh. Kapag nakatodo po yan, at nakalagay po sa times 1, at pinagdikit yung probe, at hindi po umabot ng 0, isa lang ang ibig sabihin po niyan, lobat na po yung battery. May battery po yan, pakita ko sa inyo. Ito yung screw. May positive and negative po ito ha. Sundin natin yung positive and negative. Okay, mamaya natin tornilyo. Testing muna natin. Yan. So, naka-eksakto ng 0 sa ohms. Yan. So, yun yung nagagawa po ng ating 0 ohms adjuster o adjustment knob. Para makuha natin yung eksaktong value ng resistor o resistant ng isang object. Okay? Next natin pag-usapan dito yung tinatawag nating range. Ang range, ang ibig sabihin nung kung ano yung lawak o kung ano yung sakop niya. Halimbawa, yung DCV, ang sakop niya po ay mula 1,000 hanggang 0.1 volts. No. So anyway, tuturo ko naman sa inyo yan. Tapos yung current mula dito sa 50 microampere papunta dito sa 250 milliampere. Okay? Sa resistance naman, times 1 hanggang times 10K o times 10 kilo. Tapos sa ACB naman, 10 to 1,000 volts. Okay, so yan yung range. Yan yung saklaw nila o sakop nila. Okay? Ang tawag naman natin dito ay range selector knob. Ito ay para ilagay yung ating multi-tester sa off. Kung gusto natin sukatin yung voltahe dun sa outlet natin, ito po yun, AC on. So set natin sa 250 o kaya sa 1,000. Tapos kung DC naman siya or battery, katulad nito. Yan. So pwede natin set dito yan. Sa DC. Tapos kung resistor, ang susukatin natin na value, o hanapin natin yung value niya. So, dito yon. So, yun yung nagagawa ng range selector knob. Okay? So, sa next part ng video, ay pag-aaralan naman natin yung kung paano magbasa dito sa ating scale. Okay, so bago ko po kayo turuan kung paano magsukat ng resistance dito sa ating multimeter, pakita ko muna po sa inyo isa sa mga paborito kong gamit ng ating ohmmeter dito o yung pagsukat ng resistance. Usually po kami pong mga technician, kapag halimbawa mayroong isang cord, power cord na gusto nating matest kung ito ay okay, gumagamit kami nito
at isineset namin ito sa times 1. Okay? O yung continuity niya. Yung ibang multi-tester, meron silang, may mga buzzer po yan. Nagbabuzz po siya. Yung iba naman po ay wala, katulad nito. Wala po siyang buzzer. Siguro pahiga ko na lang. Kasi silaw. So, times 1. Gusto kong i-check kung okay itong cord. So, ang gagawin ko po, yung isang linya, isang probe, kahit ano naman po yan, kasi ang resistance naman po walang positive negative. So, diba, dito sa isang end, tapos dito naman sa kabila, ay hanapin ko, diba, dito. Yan. Kapag nakita nyo pong pumalo po yun, pumalo. Yan. So, ibig sabihin yung isang linya ay okay. Papalo. Lipat natin sa kabila. Pumalo. Yan, pumalo. So, maganda rin pang test, kung halimbawa pumalo dito, tapos pumalo dun sa kabila, isa lang nakadikit dito, yan o, halimbawa, isa lang. Tapos, napansin nyo, pumalo sa dalawa, no? Ay, hindi pwedeng gamitin yun, kasi shorted yung magkadikit yung wire na to. Okay? Another thing, kapag nilipat-lipat nyo po siya, at hindi po pumalo, kahit anong lipat ninyo, hindi pumalo, ibig sabihin putol yung wire. So, yun yung isa sa mga gamit naming mga technician, itong multimeter, yung times 1, para malaman kung, bawa, okay itong aming cable or power cords na ginagamit natin. Okay? So, times 1 po yung setting. Punta tayo sa pagbabasa ng scale sa resistance.